Amen. So, magandang umaga po sa buhay ng bawat isa sa atin. Welcome po sa ating Sunday service. Pwede po ba pakibati pa po minsan pa yung ating mga katabi ng isang magandang umaga. Pakikamusta po sila. Kamusta? Long time no see. Amen. Pero nasa harap naman po natin. Hello, hi. So, yung ating katabi, masaya ako nakatabi ka. So, okay. So, welcome po sa ating The Life Giver Church Taguig family. Kung saan dito, hindi ka lang miyembro, ikaw ay kapamilya. Amen. Salamat po tayo sa ating worship team na pinungunahan po tayo sa worship, sa pamumunan po ni Kuya Bong, sa pag-lead po ni Alfie. Salamat po sa buhay nyo, sa ating tech team na malinaw po nakikita natin mga lyrics at mga verses. Salamat po sa mga buhay po natin. Salamat din po sa ating mga ushers na masayang nag-a-assist sa atin pagpasok pa lang. Amen. Salamat din po sa nag-aayos ng ating simbahan na pinapanagin itong malinis. Maraming salamat po. Salamat din po sa inyong mga kaloob, offering, tithes, pledges. Ito po ay nagagamit po natin para po sa kalalawag po ng gawain ng Panginoon. Alam niyo po, hindi po maliit na bagay yung mga bagay na ito. Amen. Sabi po sa Biblia, ang Panginoon po ay hindi po nalilimo. Amen. Kung tayo minsan ay hindi napapasalamatan, kung tayo minsan nakakalimutan yung ating mga mabubuting gawa. Pero ang Panginoon po ang pinapangako sa atin, hindi po niya nalilimot. Amen. Minsan nga tayo, nalilimutan na nga natin eh. Yung mga ginawa natin 10 years ago, 15 years ago, pero kay God, never nang nalilimot. Amen. Yung mga bagay na ginagawa natin para sa Kanya. Amen. Kaya wag po tayong mapapagod, wag tayong manghihinawa na patuloy na magpagamit at patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Amen. Hindi po tayo naglilingkod sa tao. Amen. Bagamat sa tao po tayo ginagamit ng Panginoon, pero ang ating pong puso, ginagawa po natin ito para po sa ating Panginoon. Amen po. So, magandang umaga po. So, nagpaalam po si Pastora Joyce na siya po ay wala po muna sa ngayong linggo. Siya po ay may lalakarin po, kaya siya po ay nakiusap kung maaaring ako daw po muna pumalit sa kanya. Sinabi ko po wala akong problema. Amen. Basta meron pasalubong, pagdating. Amen. Tinanong ko po yung lahat ng kababaihan mamaya. Amen. So nakakatuwa naman po, matagal na po namin pinag-pray ito na magkaroon po ng gathering ng mga kababaihan kahit once a month. Amen. Kaya mga nanay, alam niyo ba mamaya na to? Amen. So rinanaya po yung mga nanay na manatili after ng service. Amen. Mamaya, baka may naaaway na kayo ng masarap na ulam. Yun po ang uulamin nyo. Ulamin pala natin. Amen. Kaya huwag kayong mag-aalala sa inyong kakainin. Amen. Yung mga nasa bahay, mamaya, i-message nyo na malilid kayo ng konti ng ulit. Dahil magkakaroon ng fellowship ang mga kababaihan. Amen. So, susunod naman, mga katatayan naman. Amen. So, yung mga youth natin, tsaka mga singles natin, very active. Every second and fourth, sila po nagkakaroon po ng gathering din. So, mga nanay, hindi tayo papahulo. Amen, mga nanay. Nakikinanay ako yun. So mga nanay, sana po manatili po kayo mamaya. So mamaya, inaasahan po namin kayo na mag-stay right after the service. Amen? Tapos ano pa po ba? Anniversary po natin. Mamaya po, pag-meetingan po natin. Right after ng mga nanay ay mag-fellowship. Yung mga leaders naman po ay magkakaroon po ng short meeting regarding po sa ating anniversary. So finalize lang po natin yung venue, yung date, yung oras, yung susuotin, alam na po natin. Amen? So lahat po tayo, pare-parehas po tayo ng suot. Amen po? So, matagal pa naman. So, pero pwede na po tayo mag-order, no? So, iset na po natin yung mga order. Mamaya nga po, pwede na po kayo magpa-sunod. Gawa tayong listahan. Listahan tayo mamaya, sulit yung pangalan nyo, tsaka yung size nyo. Tapos forward nyo sa mga respective leaders natin. So sa mga tatay, si Ninang Edwin, tsaka ako po, sa mga nanay, sila Ninang Nina, okay, tsaka sila Ninang Lorit, sa mga youth and singles, kay Kuya Justin, tsaka kay Ate Jill, okay, tapos sa mga children naman po, kay Ate Graisa. Okay, so as much as possible, sana walang uuwi na wala pang sulat yung t-shirt. Yung payment, next week niyang isipin yan. Amen, importante, maipasa na yung sukat. Kung meron kayong kasama ngayon na wala, kunyari may apo kayo, meron kayong kapatid na hindi nakatin ngayon,
isulat nyo na rin yung size. Amen? Isulat nyo na rin, i-order nyo na rin po. So, napakamura po ng t-shirt na ito. Okay? So, 300 lang, napakaganda po ng tela, napakakomportable. Okay, sa mga bata, napakatibay po. Alam niyo yung mga bata, yung mga t-shirt nila, buo pa hanggang ngayon. So, ibig talagang maganda po yung quality. Okay, kaya ini-encourage po natin ang bawat isa na umorder na mamaya po. Amen po, meron po kami promo. Buy one, take one. Kaso 600 nga lang. Okay ba yun? So 600 lang. Okay? So yung kayo mag-asawa, pwede nyo gawing couple shirt. So yung asawa nyo, i-order nyo na rin. Amen. So gagamitin po natin to sa buong taon. Pag may mga lakad tayo, may mga outing tayo, okay, yun po yung mga susuotin po natin. Kaya as much as possible, maka-order po tayo. Amen po ba doon? Amen! Amen. So magandang umaga po ulit sa bawat isa. Sa mga nakita po natin ulit na nandito, magandang umaga. Amen. Sa mga nawala ng matagal, na-miss po namin kayo. Amen. Masaya po kami na nakita po namin kayo ulit ngayon. Amen po. At medyo maulan na po ngayon, no? Kaya huwag po natin kakalimutan magdala lagi ng payong. Amen. So, huwag po tayo magpapaulan. Lagi po natin aalagaan ng ating mga katawan. Amen? Dahil gagamitin pa po tayo ni Lord ng mahaba-habang panahon. Amen? So, magsasama-sama tayo hanggang hindi pa dumadating ang Panginoon. Amen? At sabay-sabay po natin sasalubin yung pagdating ng Panginoon. Amen po? So, tumago na po tayo sa Word of God. Tayo po'y manalangin. Tayo po natin yung pumigit. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po sa iyong presensya na aming pong naranasan. Salamat po sa iyong banal na Espiritu na lagi po namin kasama. Dalangin po namin, O God, na ngayong umagang ito, ihanda mo aming puso. Busugin mo ang aming puso ng iyong salita, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Bigyan mo po kami ng puso mapagkumbaba na handa laging tumanggap at nauuhaw lagi sa iyong salita. Maraming salamat, Lord God, na bibigyan mo kami ng isipan na bukas na tatanggapin ang iyong salita ng buo. Maraming salamat po. Pinagkakatiwala po namin sa iyong lahat ng bagay. Ito po yung aming sama-samang panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang natin magsabi na? Amen! Amen na ng amen nyo, ha? Amen! Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. The best clap. Amen! Yung pagpalakpak exercise din po yung huwag nyo yung pagkabot ang yung palakpak sa Panginoon. The best clap. Ayun po kayo. 1, 2, 3. Amen. Praise God. Kung ang battery nalolobat tayo, hindi po tayo mapapagod. Siguro sa mga susunod na linggo, bibili na tayo bagong battery. Amen. Yan. Para ito na yung muling Sunday na malolobat ang battery natin. Amen. Sa next Sunday, hindi na tayo papayag na malobat pa yung battery. Bibili na tayo ng bago. Okay. So ito na yung last Sunday na malolobatan tayo. Amen po? Amen. Amen. So sabi po, ang pinaka-title po natin ngayon, siguro pengi po isang mic para just in case malobat po ulit. Ang title po natin, pwede po bang paki-flash yung ating title. Ang title po ay Relax. Tayo po ba ngayon ay relax na relax? Okay. Relax. Amen. Relax. God is in control. Amen. So very familiar topic. Very used na word. Yung word na relax. Pero alam niyo, maraming tao ngayon ay hindi po relax. No? Kumbaga, may mga times talaga na pag tayo ay humaharap sa mga problema na beyond our control. Na yung mga sitwasyon na hindi mo control. Amen. Pagka-control mo pa, relax ka pa. Amen po. Kapag yung mga problema na na-anticipate mo, na darating at dadaanan, relax ka pa. Pagka yung mga problema na kaya pa ng iyong lakas, relax ka pa. Pero there are times na may mga problems tayo, situations tayo na beyond our control. And there are times na kapag nandun na tayo sa sitwasyon na yun, nawawala po yung ating rest sa ating mga puso. Pero God is reminding us today na sometimes it seems to be normal yung hindi ka relax. Parang
yung anxiety, yung stress, yung depression, sometimes it seems to be normal na lang. Kasi everyone, sa lahat ng community, kumbaga sa lahat ng sitwasyon, sa social media, sa TV, we always heard that word na stress ako, na anxiety ako, nadidepress ako, na sometimes parang ang tingin natin, it is normal. Pero you know what? Sa mundo po, it is normal. Pero kasi tayo po, nung tayo po yung nakipag-isa kay Kristo, we are a new creation. And nung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, sabi sa Biblia, the old has gone, behold, the new has come. Kung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, isa ka ng bagong nilalang. At ang depression, ang stress, at ang anxiety, hindi na ito norms. Okay? Kaya God is telling us and reminding us sa mga sitwasyon na beyond your control, you need to relax because God is in control. Amen. Ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Amen. Sa ating mga buhay. So, basahin ko lang po yung ating key verse. Sabi po sa Psalms 46 verse 1 to 3. Then after basahin po natin yung Psalms 46, tatalon po tayo. Verse 1 to 3, tatalon po tayo ng verse 10 to verse 11. Simulan po natin sa verse 1. Amen. Alam niyo po yung salita ng Diyos. Sabi sa Biblia, knowing the truth will set you free. Okay? So, hindi lamang yung truth ang magpapaset sa atin o yung magsaset sa atin para maging malaya. No? Hindi ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Kasi di ba, ganun yung lagi sinasabi, naririnig natin, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Pero alam niyo po, ang Biblia, sinabi po sa atin sa aklat ng John, kung doon nagkakamali, verse 11, chapter 11, verse 32, or chapter 8, verse 32, sabi doon, that knowing the truth will set you free. Amen? So, ang katotohanan mismo ay hindi enough para ikaw at ako ay mapalaya. Kailangan maintindihan at maunawaan po natin. Amen po? Amen? Alam niyo po, may dalawang klase po ng amen. Sabi niyo nga po, amen? Okay, meron pong amen na intellectually nag-a-agree ka. No? Without understanding the word and the meaning, you will say amen kasi naintindihan mo intellectually. Kumbaga, tama naman amen. Pero merong amen na naintindihan mo with all of your heart na naging revelation na unawaan mo, yun pala, amen. Okay? So, minsan may sinasabi na the Lord loves the cheerful giver. And we will say amen. Pero after hearing that, parang tayo, hindi pa rin tayo masayang nagbibigay kasi intellectually nag-agree tayo kasi tama naman, pero hindi natin naintindihan with all of our hearts na sa ating pagkakaloob, ang gusto ng Panginoon God is looking into our hearts. Ang gusto niya hindi napipilitan, ang gusto niya masaya tayo nagbibigay. Amen? Kung paano ang anak nyo, no, you're not after sa ibibigay ng anak nyo. You're after kung gaano kasaya yung anak nyo sa pagbibigay sa inyo. Kaya yung maliit yung anak, kapag binigay niya sa'yo, candy, ikaw pa nga nagbigay sa kanya ng pambili ng candy, yung 5 pisong binigay mo sa kanya, binili niya ng candy, tuwa-tuwa ka na yung binili ng candy, niregalo niya sa'yo. You're not after sa binibigay ng anak mo, sa ibibigay ng anak mo. You're after dun sa heart ng anak mo na gusto magbigay sa'yo kasi na nagbibigay. At alam mo, yun yung pinaka-best gift na meron ka kasi alam mo, binigyan ka ng anak mo ng buong puso. May mga magulang sa atin, tayo mga magulang, di ba? Basta yung anak natin, masaya nagbibigay, yung unang sahod, kahit maliit lang yung binigay sa atin, pero yung anak natin, naalala tayo. Hindi tayo nakalimutan, tuwan-tuwa tayo kasi it's not the amount, it is the attitude at condition ng puso. Amen po. Kaya sa ating Panginoon, ganun din po. Kung masaya ka, kung nakasimangot ka magbigay ng 100, huwag mo na lang ibigay. Kung masaya ka nagbibigay ng 500, yung 500 ang ibigay mo. Amen? Kung malungkot ka, pag nagbibigay ka ng 200, huwag mo ibigay yung 200. Kung mas masaya kang magbibigay ng 1,000, doon ka sa 1,000. Amen? So, ganun tayo, mas masaya tayo pag marami tayong naibibigay sa Panginoon. Amen? Kasi ang dami-daming binibigay ng Panginoon. Amen po? Sabihin mo nga sa iyong katabi, mapalad tayo. Amen? So tayo po
mapalad. Ang dami natin magpapasalamat sa Diyos. Amen? Amen. So, ang dami binigay ng pagpapala ng Panginoon sa ating buhay. Kanina pangalan no? Nung nagising tayo, nung namulat yung mata natin. Talagang thankful tayo kasi panibagong lakas, panibagong buhay. Amen? Natutuwa nga ako lagi sa post ni Mama kasi nabibless po talaga ako sa nagiging inspiration po talaga kayo sa amin. Every day na si Maxi magpo-post na thank you sa panibagong araw, na na-appreciate niyo yung bawat araw, this thing with us. No, parang this is the day that the Lord has made. Sometimes inuubos natin sa inis, sa galit, sa takot, pangamba, pero knowing that the Lord is good and knowing that the Lord is in control. Alam niyo, pwede tayo maging mapagpasalamat sa kabila ng mga sirkumstansya ng buhay na meron po tayo. Amen? So kung meron mang attitude ang mga mananampalataya na dapat taglayin po natin, is yung puso mapagpasalamat. Amen? Kasi alam natin, bagamat hindi natin kontrol ang sitwasyon, ang Diyos ay nasa trono pa rin. At dahil ang Diyos ay nasa trono, siya pa rin ang may control ng lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Amen? At dahil ang Diyos ang may kontrol ng sitwasyon ng ating buhay at tayo ay kanyang anak, sisiguraduhin niya na magiging ikabubuti natin yung bawat sitwasyon na meron po tayo sa mga oras ito. Amen? So, sabi po dito sa verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Amen? So, sabi po, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Okay, refuge means kandungan, strength means kalakasan, an ever-present help, ibig sabihin immediate na tulong sa panahon ng troubles na meron tayo. Verse 2, therefore, we will not fear, though the earth give away and the mountains fall into the heart of the sea, though its water roar and foam, and the mountains quake with their surging. Verse 10, tanong po tayo sa verse 10. He says, be still and know that I am God. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, be still. Ito sa natin yung ating mga puso. Be still. Sa ibang salita, relax ka lang. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Verse 11, the Lord Almighty is with us. The Lord Almighty. Okay, yung El Shaddai. God Almighty. Okay, when we say God Almighty, omnipotent. Ibig sabihin, lahat ay kaya niyang gawin at ang Diyos ay sumasama sa atin. And the God of Jacob is our fortress. Alam ko po, na-discuss ko na po sa mga nakaraang Sundays kung ano yung ibig sabihin nung sinasabi ni God na I am always with you. Di ba yung Father? Di ba sabi doon, my son, I am always with you. All that I have is yours and I am always with you. So pinag-usapan natin, hinalungkat natin yung Biblia kung saan mga pagkakataon sa Biblia na sinabi ng Diyos, I am always with you. At nakita natin sa mga istorya sa Bible na nung si Jesus ay kasama nila, sila po ay pinagpapala. Amen. Katulad ni Joseph. Sabi niya, God is always with me and I am a successful man. Nakita natin kung paano pinapasper si Joseph the dreamer. Si Sadrach, si Meshach, Abednego, sinamahan ng Panginoon. At dahil sila ay sinamahan ng Panginoon, hindi sila natupok ng apoy o ng kapahamakan. Walang kapahamakan na nagtagumpay sa kanila. Amen. Si Abraham ay kasama ng Panginoon. Kaya sa kabila ng kaimposiblihan, nakita nila yung kabutihan at katapatan ng Diyos. At ang Diyos na sumama kay Abraham, ang Diyos na sumasama kay David, na tumalo kay Goliath, ang Diyos na sumasama kay Joseph, ang Diyos na sumama kay Shadrach, Meshach, Abednego, is parehas na Diyos na sumasama sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang Diyos na to ay kahit kailan hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan. Amen po? The Lord Almighty is with us. Amen? Kapag kumakaan tayo ng mga pagsubok at problema ng buhay, hindi po tayo nag-iisa. Sometimes, yung word na relax ay napaka-negative words. Napaka-negative na word. Na, ano ba yan? Ayan na naman si Pastor J. Ano na naman ang sinasabi, relax. Wala na naman kaming gagawin. Kumbaga, napaka
irresponsible na naman ang salita na yan. Tinuturuan natin yung membro natin na maging irresponsible. Walang gagawin ba? Eh pa yung ibig sabihin ng word na relax. Ngayon, pag-usapan po natin, ano ba yung meaning ng relax sa mata ng Biblia o sa Bible? Sabi po dito, yung word na relax, ang ibig po sabihin nito ay to rest. Okay? Kapag sinabi po natin relax, God is in control. Ibig po sabihin is to rest, to be still, to trust, to let go of control, and experience God's peace. Hindi po natin tinutukoy dito yung laziness. No? Hindi po yung word na laziness o apathy o yung walang pakialam. Ang ibig pong sabihin po ng word na relax, ito po ay spiritual posture ng pagtitiwala sa ating Panginoon. So, ibig pong sabihin po ng word na relax, ikaw ay magre-rest, ikaw ay magiging still habang nagtitiwala, habang nililet go mo yung control, at habang na-experience mo yung kapayapaan ng Panginoon. Amen po? So, iba po yung relax na ibig sabihin natin kasi sa bahay natin. Minsan may mga kasama tayo na pa-relax lang sa buhay, no? Yung ba nanonood na ng TV, nakataas pa yung paa, amen, nangunguyakoy pa, tapos pagkatanghalian, tsaka baba mo. Diba? Kaya minsan yung word na relax, negative na sa atin eh. Pero pagdating sa Panginoon, kung meron ang gusto ang Panginoon sa kanyang mga anak, sa gitna ng bagyo, mag-relax po tayo because God is in control. Sometimes, we are tempted. Sometimes, natutukso tayo na kailangan may gagawin ako, kailangan may gagawin ko. Alam nyo, kapag bumili na kayo ng automatic, di ba yung automatic washing machine? Yes. Okay? Kung nasanay ka na magsasabon ka, magbababad ka, magsasabon ka, magbabanlaw ka, magpipiga ka, sasampay ka hanggang sa matuyo. Pag may automatic washing machine ka na, yung pang isasalang mo nila tapos lalabas tuyo na. Huwag mo nang poproblemahin yung pagsasabon, huwag mo nang poproblemahin yung pagbabanlaw, huwag mo nang poproblemahin yung pagpipiga, huwag mo nang poproblemahin yung pagsasampay. Kaya nga bumili ng automatic washing machine. Amen? Okay, kaya nga po tayo, kaya na-invento yung automatic washing machine is para sa paglalaba, relax na relax ka. Pero marami sa atin, kahit may automatic washing machine, hindi pa rin relax. Amen? May inisip mo ba, magsasabon ba talaga to? Magbabanlaw ba talaga to? Pina-flashlight mo pa, matutuyo kaya to? Magpipigain na kaya? Alam mo, kapag gano'n, namimiss mo yung benefits ng having ng isang automatic washing machine. The same thing din sa ating mga Kristiyano. Amen? Na ang Panginoon po, nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kailangan natin dito sa mundo para magtagumpay ay pinagkaloob na ng Panginoon sa atin. Pero dahil sometimes, hindi tayo sanay ng relax lang. At gusto natin, may gagawin ako. Sometimes, aligaga tayo at hindi tayo nakakaranas ng kapayapaan pag dumadaan po tayo. Lalong-lalo na sa mga bagyo na out or beyond our control. Amen po? At ang gusto po ng Panginoon sa atin is maranasan po natin yung relaxation o yung rest. Hindi lang sa panahon na pinagpapala tayo at okay ang lahat. Lalong-lalo na po sa panahon ng mga bagyo at pagsubok. Ang gusto po ng Panginoon is tayong lahat ay nagre-rest at nagre-relax. Hindi ibig sabihin, tulad na sinabi ko kanina, hindi ibig sabihin, wala tayong tatamarin tayo, o kaya magre-relax lang tayo, wala tayong pangailang. Ibig sabihin po ng relaxation, tinutukoy ng Panginoon is, papayapa ka habang ikaw ay nagtitiwala at tumahawa sa salita ng Panginoon sa iyong buhay. Amen po? Na kapag ka merong bayarin, instead na mag-aligaga ka, instead na isipin mo kung paano gagawin ko, magtitiwala ka, Panginoon, alam ko hindi ko ako papabayaan. Alam ko hindi mo kami papabayaan. And true enough, si Lord po ay patuloy na magpo-provide sa lahat ng ating mga pangangailangan. Amen? Kapag tayo may nararamdaman ng mga sakit at karamdaman, minsan nahaligaga tayo. No? Hindi natin alam kung paano gagawin, lalo na kapag kayong mga gastusin, paano na, amen? Sometimes talagang stress na tayo. Yung bang may sakit ka na, wala ka pang tulog sa kakaisip sa yung problema. Kaya yung sakit mas dalong
hindi nare-resolve. Gusto ng Panginoon magtiwala po tayo sa Kanya. Alam natin, hindi ako pinabayaan ng Panginoon noon. Pinagaling ako ng Panginoon noon. At patuloy niya pa rin akong pagagalingin ngayon. Amen. Tulad po na sinabi ko last week, no? Araw-araw na lang ang buhay ng tao. No? Kumbaga, lagi na lang tayo nag-iisip at nag-aalala. Pero kung tutusin, ilang taon na tayo hindi pinapabayaan ng Panginoon. Amen? Ilang buwan tayo hindi pinabayaan ng Panginoon. Di ba? Araw-araw na lang. Nag-aalala tayo, paano yung ganito. Minsan nga, yung problema mo next week pa, o kaya next month pa, iniisip mo na ngayon. Amen? Ilang buwan o ilang taon na tayong ganun, pero kahit kailan di tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen? Pwede po ba bigyan natin ng pabor yung ating sarili na sa oras na ito, magre-relax naman ako habang nagtitiwala ako sa Panginoon. Amen? So, hindi po tayo binigo ng Panginoon sa mga nakalipas na panahon at hindi pa rin tayo bibiguin ng Panginoon sa ngayon at sa mga susunod na panahon. Amen? Yung mga anak natin, Lord, napapagod ako sa mga anak ko, paano gagawin ko? Alam niyo po, kung tayo nga, saksakan ng bait ang ating mga buhay at saksakan ng lambot ang ating mga ulo. Binago tayo ng Panginoon eh. Ano pa kaya yung mga anak natin? Amen? Babaguhin din po sila dating ang panahon. Buong pamilya po tayo na magsasama-sama at magpupuri sa ating Panginoon. Amen? Kaya huwag lang po tayo mapapagod. Huwag lang po tayo manghihinaw. Relax ka lang. God is in control. Amen? Imagine mo yung mga upuan mo, timer ka, makakasama mo yung asawa mo o yung anak mo dyan. Amen? Kung wala ka pang asawa, yung mapapangasawa mo makakasama mo dyan. Amen? Kung wala ka pang boyfriend o yung girlfriend, yung magiging boyfriend at girlfriend mo makakasama mo dyan. Yung mga kapatid mo na tagal mong pinapanalangin, time will come. Maniwala po kayo. Walang lumapit sa Panginoon na kanyang binigo. Amen? So magtiwala po tayo. Yung mga magulang natin, tayo will come, makakasama din po natin. Amen? Kaya relax lamang po tayo. God is in control. Sabihin mo nga sa iyong katabi, relax ka lang. God is in control. Amen. So, ang ibig po sabihin po ng word na relax, galing po siya sa Hebrew word na rapa, na ibig po sabihin is to be still. Okay? Ano bang to be still, to let go, to cease striving. Okay? So, meron tayo, ano bang ibig sabihin na to be still? Okay? Yung being still before Him, ibig po sabihin po na to be still is calming your hearts before Him. Ibig sabihin ng ikalma mo lang ang iyong puso. Amen? So, kung pumasok tayo dito, ang puso natin hindi kalmado. Naniniwala ko na lalabas tayo kapag naiintindihan po natin ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. At ang laban natin ay hindi natin laban, kundi laban ng Panginoon. Yung ating puso na naaligaga ay kakalmahin ng ating Panginoon. Amen? So yung word na relax, ibig sabihin, kakalmahin mo, kalma ka lang. Ganun. Kakalmahin mo yung puso. So ano yung sabihin ng kakalmahin ng yung puso? It means release your grip, to loosen or let go of anxiety and striving. Ibig sabihin, yung pagkakahawak mo sa iyong problema, papakawalan mo. Amen? Yung grip mo, kung i-release mo yung grip mo, i-let go mo yung anxiety na meron. Amen? Tulad po na sinasabi natin, minsan talaga totoo po sa buhay ng mga Kristiyano. Nananalangin tayo sa gabi tungkol sa particular na problema, pero pag-isip natin sa umaga, hawak-hawak pa rin natin. Ibig bago tayo matulog, binibigay natin sa Panginoon, Lord, matutulog na ako, sa iyo na itong problema ko, sa iyo na itong mga gastusin namin, sa iyo na itong mga sakit at karamdaman namin, pero pag-isip mo sa umaga, yun ang unang mong kukunin sa Panginoon na, Lord, ano na itong problema mo ito? Paano ba itong problema na ito? Amen? Kapag sinabing be still, o relax ka lang, pagkakatiwala mo sa Panginoon, i-let go mo at hayaan mo ng Panginoon ang kumilos sa iyong buhay. Amen? Sabi mo nga sa iyong katabi, hindi ka ba napapahagod?
Minsan kailangan natin mapagod no? Minsan kailangan natin mapagod para nasan yung pagod, para matutun tayo mag-let go. Amen? Na sabi sa Bible, di ba sa Matthew chapter 6, sino sa inyo sa pag-aalala ay nagkakaroon ng benefits? Sino sa inyo sa pag-aalala ay nagkakaroon ng benefits? Ano yung benefits ng pag-aalala? Kung walang benefits yung pag-aalala, why worry? Okay? If you can relax. Amen. Amen? So, sa Bible, yung mga disciple ni Jesus, ang unang-unang tinuro ni Jesus, di ba sabi ni Jesus sa kanila, tignan niyo yung mga ibon, hindi nga sila nagtatrabaho pero hindi sila ginugutom ng inyong Ama. Amen? So, tinuturo ni Jesus sa mga disciples niya, ang Diyos ay inyong Ama. Kung ang inyong Ama ay hindi ginugutom yung mga ibon na hindi nagtatrabaho, kayo pa kaya ng mga anak niya. Amen? So instead of meditating your problem, alam niyo, maraming Kristiyano magaling mag-meditate. No? Kuya Jason, paano ba yung mag-meditate ng Word of God? Kung paano man nag-meditate ng problema, yun. Ang tawag doon, meditation. Ang tawag doon, kumbaga, binubulay-bulay mo yung problema mo Instead, ibulay-bulay mo yung problema mo buong araw, ang ibulay-bulay mo o i-meditate mo is yung pangako at salita ng Diyos. Amen? Instead, i-meditate mo, paano to, i-meditate mo na ang Diyos ay aking Ama. Hindi niya ako pinabayaan ng maraming panahon at hindi niya rin ako papabayaan. Kaya yung ngiti mo sa labi, unti-unti bumabalik kapag ipinangawa mo yung salita ng Diyos. Pero dahil nasanay ka na, you're used to it na, hindi, sanay na ako lagi ng mga problema, sanay na ako lagi ganito, you know what? You are wasting your time. Hinahayaan mo yung kaaway na nakawin yung pagkalakan at kapayapaan na binigay ng Diyos para sa iyo. Hindi ganyan ang buhay na gusto ng Panginoon para sa iyo. Jason, nagsusurvive naman ako Kumaga, sanay na ako na lagi ako ng mga problema, sanay ako na laging nag-iisip, sanay na ako na laging nag-aalala. Pero hindi yan yung buhay na pinangako ng Diyos para sa atin. Amen. The thief coming to steal, to kill, and to destroy. Ang magnanakaw, si Devil, nagpunta rito para nakawin yung kagalakan mo, nakawin yung maayos na relasyon na meron kayo, nakawin yung kagalingan mo, nakawin yung kapayapaan mo. Lahat ng bagay na nagnanakaw ng kagalakan, kapayapaan, kalusugan sa iyo, hindi yan gawa ng Panginoon, gawa yan ng kaaway. Pero maganda sinabi ni Jesus, but I have come. Ngunit naparito ko para bigyan ko kayo ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? Pero ang tanong, mga kapatid, mga nanay, ang tanong, tinatanggap mo ba? Amen? Tinatanggap mo ba yung buhay na binibigay ng Panginoon mo? Lord, masaya na ako sa ganitong buhay, kontento na ako. Okay? So when we say, relax your heart, it means that inilet go mo yung hawak mong problema at pinagkakatiwala mo sa Panginoon. Even hindi mo naiintindihan, magtitiwala ka pa rin. Even you don't know kung paano masusolusyonan. Lord, hindi ko talaga alam kung paano ito masusolusyonan. Pero sila alam ko, tatat ka sa iyong mga salita. Amen? So alam niyo po, maraming sakit ngayon. Ang pinaka-root ay yung ating depression, stress, at yung mga anxiety. Ang tawag po doon ay psychosomatic diseases. Na kapag nakakaramdam tayo ng sakit, ng depression, anxiety, at stress, yung ating mga cells, kumbaga nag-form sila ng mga nalalaso nila yung isa't isa. But you know what? Kapag natutunan natin i-let go yung ating mga problema, pag natutunan natin magpasalamat sa Panginoon, tulad po ng kinanta natin, no? Anong mountain ang hindi kayang, ano po ba yan, Kuya Alfie? Anong mountain yung hindi kayang i-move ni God? Kanina dinideclare natin, no? Sarap no? Anong mountain ang hindi kayang i-declare ni God? Okay lang ba hanggang pag-uwi, pwede pa ba natin i-declare yun? Anong hamon o mountains sa buhay ko? O gawin natin personal, anong mountains ng church namin, anong mountains ng buhay ko
anong mountains ng relationship namin, anong mountains ng sakit at karamdaman ang hindi kayang alisin at pagpatagumpayin ako ng Panginoon. Amen? Kung paano tayo kanina sinashout natin, Lord, anong mountains? No? Kapag wala na yung emotions, kapag wala na yung feelings, tataas yung pananampalataya at panghawakan pa rin natin, Lord, kahit hindi ko feel today, naniniwala ako na tapat ka sa iyong mga salita na yung bundok ng problema na meron ako, tatanggalin mo ito sa aking buhay. Kahit hindi ko nararamdaman, kahit nararamdaman kong galit, inis, at nararamdaman ko pa yung sakit at karamdaman, patuloy ko pa rin pananampalatayanan yung salita at alam ko tapat ka sa iyong mga salita. Amen, yun po yung ibig sabihin ng word na relax. Another meaning ng word na relax po is yung word na yung galing po sa Greek word na anapao, na yung ibig po sabihin is to give rest, refresh, and cause to rest. Okay, yung word na anapao o yung word na rest ay ginamit ito sa Matthew 11 verse 28. So dito makikita natin na gusto ng Panginoon na tayo mag-relax. Sabi rito, call to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest, or anapao, o yung word na relax. Amen? So sa piling po ng Panginoon, doon lang po natin matatagpuan yung tunay na rest. O sa piling ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon, ikaw at ako ay mag-rest. Tulad po ng binanggit ko po kanina, no? Hindi yung sabihin ng rest ay ikaw ay tatamarin. Hindi yung sabihin ng rest is ikaw ay walang pakialam. Ang ibig mong sabihin ng rest, ikaw ay nagiging still, ikaw ay nagtitiwala, at nilelet go yung control mula sa iyo papunta sa Panginoon. Amen? So yun po yung ibig sabihin po ng rest. Na hindi mo man maintindihan, pero importante, alam mo ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Amen po? So paano natin mararanasan yung tunay na relaxation o yung rest sa piling po ng Panginoon? Okay? Sabi po dito, stop striving, stop panicking, stop trying to fix what only God can fix. Amen? Huwag mong baguhin yung mga bagay na alam mo ang Diyos lang kaya magbago. Kapag ang problema mo ay lagpas na sa iyong ulo, sa Panginoon na yun. Amen? Kung ang problema mo lang, kung ano lulutuin, kaya mo yan, ikaw ang problema yan. Okay? Kaya alam niyo kay Lazarus, di ba binuhay ni Jesus si Lazarus? Ang sabi ni Jesus sa mga tao, tanggalin niyo yung takip. Okay? And then ang sabi niya, Lazarus, come forth. Okay? Kung si Jesus kayang buhayin yung si Lazarus, bakit hindi niya pa kayang tanggalin yung takip ng libingan? Kasi kaya niyo mabuhayin, bakit inutos niya pa yung tanggalin yung takip? Kasi yung mga bagay na posible sa tao, para sa iyo. Pero yung mga bagay na imposible sa tao, huwag mong gawin. Kasi ang Diyos ang gagawa nun. Huwag mong pahirapan yung sarili mo sa kakaisip kung paano ito masusolusyonan. Kasi ang Diyos ang susolusyon dito at problema po ng Panginoon nyo. Amen? Okay, sabi po dito, hindi man natin kontrol ang lahat ng bagay sa buhay natin. Hindi man natin kontrol yung mga anak natin, hindi man natin kontrol yung mga boss natin, hindi man natin kontrol yung mga business natin, hindi man natin kontrol yung naman ang bangko natin o bulsa natin. Ang Diyos ang may kontrol ng buhay natin. Amen? So, ang kapayapaan ay hindi mangyayari o mararanasan kapag kontrol mo ang lahat. Okay? Na yung ibang tao kasi pag kontrol nila yung lahat, doon na sila may peace. Kapag ang tao may control siya sa lahat ng bagay sa buhay niya, kapag everything is under control, doon siya may kapayapaan. So, alam niyo po, ang kapayapaan hindi makukuha kapag lahat ng bagay ay control mo. Ang kapayapaan ay mararanasan mo kapag alam mo na ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay sa ating buhay. Amen po. Sabi mo nga sa iyong katabi, ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay sa iyong buhay. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Usap po ba tayo?
Relaxing in God's presence means being still before Him. Okay, calming your heart before Him. Relaxing in God's presence means casting your cares. You know what? Many of us, alam na ang Diyos ay nagpapahalaga sa atin. Amen? Alam niyo ba na ang Diyos ay nagmamalasakit sa inyo? Alam natin. Pero marami sa atin, kahit alam natin nagmamalasakit ng Diyos, hindi natin pinagkakatiwala sa Diyos yung ating mga kabalisahan at yung ating mga kabigatan. Okay, God is telling us, kung gusto natin makaranas sa totoong relaxation or peace, we need to cast our cares kay God. And then, number 3, okay, relaxing in God's presence means trusting in His control. Okay, magtiwala po tayo na ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Sometimes po talaga nakakalimot tayo. Ang sakit po natin mga Pilipino. Amen? Lalo na tayo mga lalaki. Ano po no? Kasi misis ko hindi po makakalimutin yan. Ako makakalimutin po. Yung mga asawa natin babae, hindi po makakalimutin yan. Amen po? Mga lalaki, kaya niyang ibalik lahat. Kahit yung mga 10 years ago pa, na nakalimutan mo na. Amen? Parang ako lang ah. Amen? So tayo po mga babae, o kayo po mga babae, hindi po kayo nakakalimot. Pero minsan nakakalimot tayo and we need to remind ourselves na God is in control. Amen po? So you are not in control, pero ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. At ito po yung maganda. Sabi po dito, ang maganda po dito, meron daw pong isang bata na nakasakay sa aeroplano. Nakasakay na po ba tayo sa aeroplano? Amen. No? At alam niyo po yung aeroplano, minsan nagkakaroon ng turbulence. No? Na minsan pag dumadaan sa mga ulap, tsaka sa mga malalakas na bagyo, minsan umaano, nagsishake, no? Pagka first time mo pa lang, minsan kakabahan ka talaga eh. Alam niyo ba na merong isang lalaki, sobrang kabado siya. Nang pagsakay pa lang, pinagpapawisan na siya ng malamig at hindi siya mapakali sa kanyang upuan. Kasi lalo na nung sila po ay nasa area na dumaan sa bagyo, umuga yung aeroplano. Alam niyo, itong lalaki ito, napakalaki ng katawan. Mukhang nag-gym pa. Ang laki po talaga ng katawan, pero takot na takot po siya. Pero alam niyo, nagulat po siya pagtingin niya po sa katabi niya isang bata na tuwa-tuwa na nakatingin sa ulam. Tinanong niya yung bata, no? Sabi ko, uy, hindi ka ba natatakot baka bumagsak tayo? Alam niyo yung bata, kahit umuuga-uga na enjoy niya eh. Alam niyo, tinanong niya, bakit hindi ka natatakot? Sabi ng bata, kasi yung piloto po, tatay ko yun eh. Yung piloto po ng aeroplano, tatay ko. Kapag kilala mo yung may control, kahit dumaan ka sa bagyo at uga ng buhay, meron ka pa rin kapalitan. Sige po, malaman po natin yung Panginoon. Kilala mo yung bata, sabi ng tatay ko yung piloto nito eh. Kaya kahit yung mga ibang tao natatakot na nangangambala dahil kilala ng bata kung sino yung may control. Kahit hindi niya control yung aeroplano, meron pa rin siyang kapayapaan at meron siyang kagalatan. The same thing with us mga kapatid. No? Kahit hindi natin control yung mga sitwasyon natin, meron pa rin tayong kapayapaan at meron pa rin tayong kagalakan. Okay? Sabi po dito, sa binasa po natin sa Psalms 46 verse 2. Okay. Sabi po dito, we try to fix everything ourselves but we are limited. God is never limited, never surprised, and never powerless. Control is not in your hand, but it is in stronger and wiser hand, which is sa ating Panginoon. So ang Panginoon po hindi po nasusurprise sa mga problema at pagsubok na meron tayo. Amen, tayo nasusurprise tayo, no? Uy, biglang ang laki ng problema, bisa nagugulat tayo, paano na gagawin ko? Pero ang Panginoon hindi po nasusurprise. Amen? Bago ka pala dumating sa problema mong yan, ang Panginoon ay may control na sa problema na yan. Amen? At hindi tayo papapayaan ng Panginoon. Sabi po sa verse 2 ng Psalms 46, though the earth give way and mountains fall into the heart of the sea. Okay, so sabi po dito, even when the world shakes, sabi doon, kahit daw ang mga bundok, ang mundo ay mauga, ang Diyos ay mananatiling firm at certain. Ang mundo po natin ay puno-puno ng uncertainty. No? Kumbaga yung pera, hindi certain yan. Okay? Huwag po natin iasa yung ating kapayapaan sa pera kasi ang pera po ay hindi po isang permanenteng bagay. Nagbabago yan. Okay? Nasishake din po yan. Amen? Tapos ang ating pong kalusugan, nasishake din po. Yung ating mga kayamanan, nasishake din po. Pero God is reminding us today na even yung mga bagay, trabaho, pera, o naman yung meron sa atin ay nasishake.
merong isang person na kahit kailan hindi masishake sa iyong buhay. Ang Diyos ay nananatiling matibay na sandigan. Amen? So, pwede po natin panghawakan. Okay, pwede po natin kumbaga, pwede po natin maging kumplihan. Sabi po sa Isaiah 26, verse 3, "You will keep in perfect peace those whose mind are steadfast because they trust in me." Amen? So kapag daw tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, meron pong steadfast o meron pong certainty sa atin sa mga taong nagtitiwala sa Panginoon. Amen po? Sabi po dito, be still. Ang be still po na binasa natin sa verse 10, hindi po ito suggestion. Kapag sinabing suggestion, pwede meron pang ibang options. Pero this is a command. Kailangan malaman natin kung ano yung difference sa suggestion tsaka sa command. Amen po? Pag sinabi po natin suggestion, pwede may iba pang paraan. Okay, pag sinabi natin command, ito lang yung tanging dapat mong gawin. Okay, sa panahon na tayo po dumadaan sa bagyo ng buhay, ang sinasabi po ng Panginoon sa atin, be still. Kung gusto mong maranasan yung kapayapaan, kung gusto mong maranasan yung katagumpayan, hayaan mo ang Diyos ang humawak ng iyong circumstansya. Amen po? So kahit wala tayong control, ang Diyos pa rin ang may control ng lahat ng bagay sa buhay natin. Sabi po dito, God is working even when you don't see it. Naniniwala po ba tayo doon? God is working kahit hindi raw po natin nakikita. No? Minsan kasi nakabase lang tayo sa mga bagay na nakikita natin. No? Kapag okay yung nakikita natin, magiging okay ang lahat. Okay? Kapag maganda yung nakikita natin, magiging maganda ang lahat. Pero what if nandun tayo sa sitwasyon ng buhay natin na hindi okay yung nakikita natin? What if nandun tayo sa kalagayan na hindi maganda yung nakikita natin o yung nararamdaman natin? Ibig ba sabihin hindi na okay ang lahat? Ibig sabihin ba hindi na maganda yung ating mga susunod na araw? No. Okay, meron pa rin tayong kapayapaan because God is working even when you don't see it. Sabi sa Romans 8 verse 28, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him." So ibig po sabihin doon, God is working for the good of those who love Him. Hindi sinasabi doon ni Lord na lahat ay good. Pero ang promise ni Lord, kahit yung mga hindi magagandang bagay, ay kaya niyang i-turn into blessing. Amen po? Ito po, napakagandang verse po nito. Okay. Genesis chapter 50 verse 20. Pangawakan po natin itong verse na ito. Sinabi ni Joseph. Genesis 50 verse 20, sabi po dito, "What the enemy meant for evil, God meant it for good." Okay, yung mga binibigay sa atin ng kaaway para mapahamak tayo, kayang i-turn ni Lord into blessing. Amen. Si Joseph the dreamer, no? Mula sa pagiging anak, naging alipin. Gawin mo, anak ka, naging alipin ka, sinaktan ka ng mga kapatid mo, tapos nakulong ka ng walang kasalanan, tinulungan mo, kinalimutan ka. Pero yung mga yugto ng buhay niya, ay ginamit ng Panginoon para marating niya yung pagpapala ng gusto ng Panginoon sa kanyang buhay. At naging second in command siya sa buong Egypt. Kung hindi niya naranasan yung mga hindi magagandang pangyayari doon, malamang hindi mangyayari yung plano ng Panginoon sa kanyang buhay. You know what? Pwede ka parang maging blessed kahit may mga trouble ka. So hindi ibig sabihin may trouble ka, hindi ka na-bless. Pwede pa lang bless ka, pero may trouble ka pa rin. Amen? Nagigets po natin? Na hindi ibig sabihin bless ka, wala nang mga trouble sa buhay mo. Hindi ibig sabihin bless ka, hindi ka nadadaan sa mga hamon ng buhay. Pero don't ever conclude na kapag ikaw ay dumadaan sa mga hamon ng buhay, hindi ka na-bless. Amen? Blessed ka pa rin, favored ka pa rin, love ka pa rin. At alam mo yung mga bagay na nangyayari sa iyong buhay, iti-turn niya into blessing. Amen. Ako Kuya Jason, tagal-tagal ko na nagtatrabaho, hindi pa ako napopromote. Yung promotion na inintay, pinapanalangin ko, napunta pa doon sa may katrabaho kong tatamad naman. You know what? May plano ang Panginoon. Amen. May perfect time. Okay, isipin mo lagi si Cinderella at saka si Snow. Naapi muna sa simula. Pero sa bandang dulo, lagi silang naliligtas at sila po pinagpapala. The same thing with us. Amen? God is still in control. And what the enemy meant for evil, God meant it for good.
Amen po? Siguro ano na lang to, last po. Sabi po nito, peace comes from trust, not in circumstances. Sabi po sa John chapter 14 verse 27, peace I leave with you, and my peace I give you. Sabi po doon, yung peace daw po na binibigay ng Panginoon ay hindi katulad ng peace na binibigay ng mundo. Na ang mundo payapa kapag nanalo yung kanilang manok. Amen? Pag nanalo yung manok nila, naku, payapa tayo kasi may trabaho pa tayo. Paano pag hindi nanalo yung manok mo, binoto mo? Paano pag hindi nanalo yung manok, wala nang kapayapaan. Amen? Kaya lalo, di ba, minsan sa taging talagang yung scenario ng election dito, grabe kasi talagang nakabuwis talaga yung trabaho at yung pabuhayan ng pamilya, kaya nilalaban ng mga tao yung manok nila, no? Kasi ang tiwala nila ay nandun sa manok nila o nasa politikong iboboto nila. Nakakala nila doon nagagaling yung kapayapaan ng buhay na meron sila. Amen? Pero hindi po minsan ganun nangyayari. Okay? Kasi ang kapayapaan na meron tayong mga Kristiyano ay hindi nanggagaling sa mga sirkumstansya na meron tayo. Kasi may mga sirkumstansya na hindi magaganda. Pero kapayapaan na binibigay ng Panginoon sa atin is yung kapayapaan na nanggagaling sa ating kaibuturan. Knowing that God is in control. No? Hindi man natin control yung sitwasyon, meron pa rin tayong kapayapaan kasi alam natin ang Diyos ang may hawak ng ating mga buhay. Amen po? Sabihin mo nga sa iyong katabi, relax ka lang. Okay, paano po ba tayo magre-relax sa Panginoon? Ito na po yung mga practical applications. Okay, number 1, pray more, stress less. Okay? Instead na may stress ka, panalangin mo. Okay? Kapag dumating na yung bill ng Meralco, instead na isipin mo, Lord, paano namin ito mababayaran? Pagka dumating na yung mga bayarin, Lord, paano namin ito matutugunan? Panalangin mo na kagad, Lord, nagpapasalamat ako. Hindi dahil sa maganda yung sitwasyon ko ngayon, nagpapasalamat ako kasi kasama kita lagi. Nagpapasalamat ako kasi hindi mo kami papabayaan. Nagpapasalamat ako kasi alam ko, tutugunan mo at isusupply mo lahat ng mga pangangailangan na meron ako. Amen po. Very timely po yung kinanta natin. Anong bundok, anong ocean ang hindi kaya hatiin ng Diyos. Okay? Tapos number 1, pray more, stress less. Number 2, release control daily. Okay? Bago ka pumasok sa trabaho, bago ka tumayo sa iyong higaan, sabihin mo lagi, Lord, take over. Bago ka pumarap sa iyong estudyante, pumarap sa iyong negosyo, Lord, take over. You are now in control. Hindi yan. Bago mo kaharapin yung mga taong nasa paligid mo, yung boss mo, no? Na pinapainit lagi ang ulo mo, no? Lord, take over. Okay, pwede ba natin sabihin yun, Lord, take over. Ang ibig sabihin ng Lord, take over, Lord, ikaw na yung bahala. Ikaw na yung may control. Hindi na. Amen po? Number 3, speak truth over fear. Sabi po dito, number 1, pray more, stress less. Number 2, release control daily by saying, Lord, take over. Number 3, speak truth over fear. Sa lahat ng mga takot natin, patuloy po natin bigkasin yung mga salita ng Diyos, yung katotohanan. Amen. Huwag natin sabihin, ano ba namang buhay ito? Ano ba namang trabaho ito? Ano ba namang asawa to? Ano ba namang anak to? Ano ba namang kapatid to? Na puro reklamo pa nila. Ang hindi mo nila napintasan yung sarili mo. Ang tingin mo sa sarili mo, perfect. Lahat ng tingin mo sa paligid, hindi perfect. Ang tingin mo na sa sarili, ang perfect na yung sarili mo. You know what? Speak the word of God. Na Lord, alam ko yung anak ko ay blessed. Alam ko yung asawa ko ay mabait. Alam ko, Panginoon, yung boss ko ay unawain. Alam ko, Panginoon, ikaw ang mag-aayos ng lahat ng bagay sa buhay namin. Amen? Instead na, stressin mo yung sarili mo na, ano ba naman ito? Diba? Ano ba naman buhay ito? Parang minsan, kaya deserve kong mag-unwind, deserve kong pumunta muna rin ng lugar, deserve kong mag-relax. Yung relaxation na hinanap natin, minsan pumunta tayo sa ibang lugar. Pero pagbalik natin, ganun pa rin yung problema natin. You know what? Hindi ganun yung relaxation gusto ng Panginoon. Speak truth over your fear.
Bigkasin mo yung, instead na sabihin mo yung, Lord, ang sakit-sakit na, Lord, paano itong sakit at karamdaman, bigkasin mo yung salita ng Panginoon. Amen po? Amen? So yung sa katabi mo, sa kamag-anak mo, sa katrabaho mo, sa kabuhayan mo, lagi mo i-declare, Lord, we are the blessed of God. And I am too blessed to be stressed. Amen? Lord, sobrang blessed ko para ako may stress. At dahil blessed ako, yung mga tao na kapaligid sa akin, ngingitian ko lagi. Amen? Kaya yung katabi mo ngayon, next Sunday, lagi na nakangitian. Sabi mo nga sa katabi mo, you are blessed. Sa katabi po natin, sabihin po natin, I am blessed. And the last one, and tayo po yung mananalangin na po. So, anong kanina pa sasabi na, last na. Okay, pang-apat na po. So, yung mga nasa practical application na po tayo. Pang-apat, muna, pray more, stress less. So, kasi na may stress ka. Alam niyo yung stress? Ang stress ay signal light na nagsasabing kailangan mo ng manalangin. Kung ang green light sa signal light ay nagsasabing go, ang red light ay nagsasabing stop, ang yellow light nagsasabing bilisan mo kasi hihinto na. Ay, sorry. Sabi pa rin na waiting. Mag-wait ka na kasi hinto na. Diba kasi pag yellow light, mas binibil ka kasi mag-i-stop na eh. So, ang stress ay signal light na nagsasabing kailangan mo na mag-pray. Kaya kapag ka na-stress ka na, ayun ay alarm na mag-pray ka na. Okay? Isip ko anong tulog ng alarm eh. Hindi kasi mag-a-alarm. Iba-iba yung alarm namin. Okay, and last, okay, pray more, stress less, release, control daily. Pag-isip mo sa umaga, Lord, take over. Hindi na ako. Kasi kung ako, galit na ako kagad eh. Pero dahil ikaw ang mag-take over, ikaw ang muna. Speak the truth over your fear. And last, remember your past victory. Mga kapatid, your memory can be your enemy or your friend. Depende kung ano yung kung ano yung nire-remember mong memories. Kapag lagi mong inaalala yung mga hindi magagandang memories, your memory can be your enemy. However, kapag inalala po natin yung mga past victories natin na Lord, hindi mo kami pinabayaan. Sagad na nga kami dati, hindi mo kami pinabayaan, hindi ako nagutom. Lalo nung pandemic, Lord. Wala kaming trabaho, wala kaming pasok ng asawa ko, pero nagsilakihan kami. Ngayon pa ba? Ngayon pa ba, Lord? Ngayon pa ba? Kaya, devil, I will not allow you na i-stress ako. Okay? Even yung ibang tao, don't allow other people. You know what? Sinabi ko last niya, no? Meron pong kasabihan na hurt people. Amen? Hindi ibig sabihin na sinasaktan ka ng ibang tao, may problema sa iyo. Hindi ibig sabihin na sinasaktan ka ng ibang tao, may problema sa iyo. There are times, or most of the time, dahil hurt din sila. Pero you know what? Bless people. Bless others. Okay? Kapag bless ka, binibless mo yung iba. Kapag masaya ka, pinapasaya mo yung iba. But there are times, kapag hurt ka, na-hurt mo rin yung iba. At kung bakit kayo na-hurt ng iba, it doesn't mean merong problema sa iyo. Okay? May problema lang din sa kanila. So, ibig sabihin, let us just remember your past victory. No? Importante, let go and let God. And let us relax in the presence of God. And this morning, mga kapatid, knowing this is one thing, pero releasing your circumstances, kumbaga, choosing to relax, it is another thing. And this morning, dalangin ko po na hindi tayo uuwi. Na taglay-taglay pa rin parehas na kabigatan na meron tayo bago tayo pumasok. Hindi tayo uuwi na taglay-taglay pa rin yung kabalisahan na meron po tayo. Walang may kayang magtanggal niyan, mga kapatid, kundi ang Panginoon lang. Sabi po, the anointing of the Lord can break the yoke of the enemy. Yung fear, yung anxiety, yung stress, depression, yan po ay yoke o gapos ng kaaway. And the only power that can release us from them, it is the anointing of the Lord. It is the presence of the Lord. That's why in the presence of the Lord, there is peace. In the presence of the Lord, there is freedom.
Amen. And today, tulad mo na sinabi ko, knowing this is one thing, experiencing the rest of the Lord, it is another thing. Amen. So today, ano man po yung mga hindi natin control na sitwasyon sa buhay natin, let go and let go. And let us pray, Lord, take over. Sabi mo nga sa katabi mo, pinagkakatiwala na ito sa Panginoon dito. Tayo po tayo lahat, tayo po yung manalangin. Ganun po na binasa natin verse kanina sa Matthew 11, verse 28. Diba? Nagsalita si Jesus. Then sabi ni Jesus, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." May word na anapaw or relaxation. So, God is inviting us to come to His presence. Maybe present tayo ngayon. Maybe present ka ngayon, pero your mind ay patuloy na naglalakbay at busy-busy sa kakaisip ng iyong problema. Okay, gusto po ng Panginoon, let us just come. Lord, ngayong oras na ito, lalapit po kami sa iyo. Amen. Sige po, tayo po lahat ay yung pumikit, tayo po ay manalangin. And later, bago tayo po, if we can pray for each other, pwede po natin pag-pray yung ating mga kasama. Sige po, gawin po natin mamaya po. Alam niyo po mga kapatid, God knows. Yung word na know, sabi ni Jesus, lahat ng detalye ng buhay natin alam niya. Even yung hair natin are all numbered. Even yung small details ng buhay natin alam ng Panginoon. Kaya ano sinabi ng God knows, it means lahat ng sitwasyon na meron tayo, even yung pinaka-deep concern ng puso at ng buhay natin, nalalaman ng Panginoon. And today, alam niyo po, gusto kong kupkupin at gusto kong kunin at palitan ng Panginoon yung mga kabigatan at palitan ng kapahingahan at palitan ng kapayapaan at palitan ng kagalingan. We just need to come. Sige po, lumapit lang po tayo sa Panginoon. Sige po, usapin po natin ang Panginoon, pasalamatan po natin siya. Salamat po Panginoon, pinupuri ka po namin. Pinapasalamatan o Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Sige po, pasalamatan po natin. If we can raise our hands, Lord, nililim up na po namin sa iyo ang aming mga problema. Lord, nililim up na po namin sa iyo yung aming mga sitwasyon. If we can just confess, kung pwede po natin bigkasin ang ating mga labi, Lord, take over. Take over, O God. Hindi na ako, kundi ikaw na, O Diyos. Maraming panahon sa buhay ko na ako ang nasunod. Gusto ko yung nasunod, pero mas lalo naging malala na sitwasyon. But today, Lord, we just want to surrender. We just want to come. Gusto lamang po namin lumapit. Gusto lamang po namin maranasan minsan pa, O Diyos, yung rest na nanggagaling sa iyo. Mahabang panahon, minsan ang puso namin ay nababalisa. Madalas ang puso namin napapagod na at nababagaba. Minsan, ang tingin ng iba sa amin, kami ay malakas at matatag. Minsan, ang tingin ng iba sa amin, kami ay okay lang. Pero God, you know, Lord God, alam mo yung aming mga sitwasyon. Alam mo yung aming mga kalagayan. Alam mo, Panginoon, na may mga panahon na parang gusto na namin bumitaw, umayaw, umalis, at sumuko. Pero salamat, Panginoon, na today, nare-remind mo kami, Lord God, sa mga panahon we are out of control, you are still in control. Salamat, Panginoon, na today, you are reminding us na ikaw ang Diyos na nagmamalasakit, nagmamahal, at kahit kailan hindi kami iniiwan at hindi kami pinapabayaan. Lord, ano mga kabigatan ang meron ng bawat isa sa amin today? We just want to surrender it right now. We mean it, Lord. Lord, tinataas po namin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay. Tinataas namin sa iyo ang aming mga anak. Tinataas namin sa iyo ang aming mga asawa. Tinataas namin sa iyo ang aming mga magulang.
Tinataas namin sa iyo ang aming mga trabaho. Tinataas namin sa iyo ang aming mga boss. Tinataas namin sa iyo yung aming kalusugan. Tinataas namin sa iyo ang aming negosyo. Lahat ng bagay na beyond our control. Lord, ikaw na po. Ikaw na, Lord, even we're lifting up to you our relationships, Lord God. Take over, Jesus. Take over. Lord, today, take over. Ikaw na po ang mamuna. Ikaw na po ang humawak. Ikaw na po ang kumilos. Even sa mga panahon di namin nakikita, hindi ka pala tumigil sa pagkilos, O Diyos. Sa mga panahon di namin alam ang gagawin, hindi ka pala tumigil sa pagtulong sa amin, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Lord, today, ano man po yung mga burdens namin? Ano man po yung mga kabigatan na meron po rin? We just lay it down to you, Lord God. Pinababa po namin at sinusukulan po namin sa iyo. Ikaw na po ang bahala. Minsan mahirap mag-let go. Minsan napakahirap ibitaw. Mahirap bumitaw, O Diyos. Even Lord, we're just letting go on our fear. Ililet go natin ang aming mga takot. Even ang aming mga galit. We just let it go, God. Yung aming mga sama na loob, we just let it go, Lord God. We just let it go, Father. Salamat, Panginoon, na hinihilo mo, binubuo ang puso ng bawat isa sa amin. Salamat mo ng marami, O Diyos. Thank you, Jesus. Hindi po, patuloy po tayo tumawid sa Panginoon. And later po tayo pinanalangin po sa Diyos. In Jesus. Tayo po at manatili presensya ng Panginoon. Ikaw
Ngayon po, magpipray po natin yung bawat isa. Tingnan po natin, nasiguratin po natin na lahat ay meron po kasama at may magpipray. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Nakikita mo po ang kalagayan ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, na alam mo na hindi lahat ng bagay ay kontrol namin, O Diyos. Salamat, Panginoon, na hindi mo kami pinapabayaan. Kahit kailan di mo kami nililigo at kahit kailan hindi mo kami hinihiwa. Kaya, Panginoon, yung aming mga takot at ang aming mga pangamba ay patuloy mo aalisin, O Diyos. Papalitan ng kapayapaan, papalitan ng kagalakan, O Diyos. Yung aming mga kapalisahan, alam po namin, maybe it is beyond our control. Pero one thing we know, God, this is still in control. Lord, we believe, Lord God, tuloy kami maniniwala, hindi kami mapapagod maniwala, na marami pang magagandang bagay kang gagawin sa buhay ng bawat isa sa amin. Marami ito pa pong magagandang bagay na gagawin sa pamilyang nire-represent ng bawat isa sa amin. Marami ka pa pong magagandang gagawin sa The Life Giver Church Arcade po. Salamat po, Panginoon, na nirinig at nakikita mo ang aming mga panalangin, O Diyos. Salamat po ng marami, O Diyos. Salamat po ng marami. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po. Thank you, Jesus. Sige po, masalamatan po natin yung Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kapayapaan. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan. Salamat po, Panginoon, sa restoration, O God. Salamat po, Panginoon, sa health, sa divine healing, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa provision, O God. Salamat po, Panginoon, sa pay for. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa iyong mga pagpapala. At higit sa lahat, salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy na pagpalaan niyo po yung bawat isa. Salamat, Panginoon, na yung mga binigay ng iyong salita na natanong sa aming puso, ito po'y mananatili dito. Hindi ito mananakaw ng tao. Salamat po ng marami. Lord, kung hayaang mapawi ang ngiti sa labi ng bawat isa. Puliin mo ng kagalangan ng aming mga puso. Puliin mo ng kapayapaan ng aming mga puso. Knowing and believing that you are in control. Salamat po ng marami. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan. Ito po yung aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi na, Amen! Amen! Sa malakas po ng palakpak, para po sa Panginoon. Sige po, the best clap offering of praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tayo po ay patuloy na magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Habang kasama po natin ang ating mga mahal sa buhay and even our church mates. Hallelujah. Thank you, Jesus.